Makati Station, 11:47 yan. Umuulan ng mahina, parang pinungluhan ng langit na matagal nang nagtimpi. Nasa gitna ako ng tila walang katapusang pila ng mga pasahero, mga pagod at gutom na katawang sabik na makauwi. Ang liwanag ng ilaw sa platform ay kumikislap-kislap, parang pagod na rin. Hawak ko ang maliit kong bag, sira na ang zipper. Sa bulsa nito, nakasuksok ang isang crack na relo, yung binigay niya sa akin nung unang anibersaryo namin. Di na ito gumagana, pero lagi kong dala. Bakit? Hindi ko rin alam. Siguro para paalalahanan ako kung kailan huminto ang lahat. Tumingin ako sa paligid. May isang babaeng nakaupo sa dulo ng bench, puting uniforme niya ay basa sa ulan. Nakatingin lang siya sa kawalan. Nanginginig ang mga daliri niyang hawak ang isang pulang panyo, pinipiga-piga niya ito na parang may gusto siyang limutin. O alalahanin. Hindi ko alam kung sinong hinihintay niya, pero para kaming salamin ng isa't isa, magkaibang kwento, magkaparehong bigat. Madalas akong mapangiti pag umuwi ako galing trabaho, kahit basang-basa at pagod. Kasi andun siya. Sa bahay. Sa kama naming maliit. Minsan may lutong sinigang, minsan wala. Pero andun siya. Lagi. Ngayong gabi, hindi ko alam kung anong dala ng pakiramdam na to, yung pakiramdam na parang ang tagal ng tren. Yung tipong hindi ka na sigurado kung gusto mo pa bang umuwi. 12 oras. 3 overtime. Isang linggo na tong ganito, bulong ko habang pinipilit kong iabot ang card sa entry gate. Nanginginig ang kamay ko. Hindi ko alam kung dahil sa lamig, sa pagod o sa kaba. Pumasok ako sa loob ng tren. Umupo sa sulok sa may salamin. Kitang-kita ko ang sarili ko, gulo-gulo ang buhok, may bahid ng mantika ang pisngi ko, may bakas ng pagod ang mga mata. Pero higit sa lahat, may kung anong lungkot sa likod ng tingin ko. Bakit ganun? Pagdating sa bahay, tahimik. Walang walang tunog ng kutsara sa pinggan. Walang kahit anong ihay, hon. Binuksan ko ang pinto gamit ang ekstrang susi ko sa bag. Pumasok akong dahan-dahan. Nasa paligid pa ang amoy ng kape, may mga bakas ng sapatos sa sahig, 2 peres, basa. Hinubad ko ang sapatos ko. Lumakad ako sa kahabaan ng hallway papunta sa kwarto. Habang papalapit ako, mas lumalakas ang tibok ng puso ko. May liwanag sa ilalim ng pinto. May ingay, mahina, pero hindi musika. Hindi tiye, hindi tawa. Parang mga ungol. Huminto ako. Tumingala. Hawak-hawak ko ang sirang relo sa palad ko, mahigpit, parang huling sandata ng taong basag na pero lumalaban. Hindi. Impossible. Hindi siya. Hindi sila. Pero kilala ko ang boses na yon. 2 sila. Isang lalaki. At isang babae. At alam ko kung sino ang babae. Hindi ko binuksan agad ang pinto. Tumayo lang ako doon, habang unti-unting nilalamon ng katahimikan ang lahat ng tunog sa loob ko. Pumikit ako. Huminga. Tumingin sa sahig. Doon ko nakita ang pulang panyong may borda ng pangalan ng ate ko. Basa. Nakasuksok sa gilid ng pintuan. At doon, tumigil ang lahat. Pero hindi ko pa binuksan ang pinto. Hindi pa. Dahil may mga tanong na mas masakit kapag sinagot. At may mga katotohanang mas nakakapatay kapag napatunayan. Bumagal ang lakad niya pababa ng platform, kahit ang paligid ay puno ng pagmamadali. Parang ayaw tumigil ng mundo, pero siya, tila nalunod sa sariling katahimikan. Sa kaliwang kamay niya ay nakasabit pa rin ang lumat-kupas na bag kung iisipin ng iba, wala namang espesyal dito, halos butas na ang lining, sunog ang isa sa mga strap, at nagbabanta ng bumigay ang zipper. Pero sa kanya, ito ang tanging hindi pa niya binibitawan mula pagkabata. Naaalala niya pa kung paano niya ito unang hawak. 6 na taon siya noon, bagong lipat sila sa lungsod. Hawak ng ama ang bag habang binibigay ito sa kanya. Pasensya na, anak, sabi nito noon, di ito bago, pero masusubukan mo ang tibay. Tulad ng pangarap mo. Ang bag ang naging lalagyan ng lahat, ng unang notebook niya sa grade 1, ng baon niyang nakaplastik,
ng sulat mula sa nanay na minsang nagpadala ng 5 pangungusap mula sa abroad at ng huling liham ng kanyang ama bago ito pumanaw sa ospital. Kaya hindi ito basta gamit, ito ang bahay ng lahat ng alaala. Upo sana siya sa malapit na bench pero puno na. Kaya tumayo siya sa isang sulok, nakatalikod sa liwanag, sa mga nagkakasiyahan at nag-akap ang pamilya. Isang bata ang tumakbo papunta sa kanyang nanay, sabay sigaw ng imamaa, habang may hawak na munting pasalubong. Sa gilid, isang matandang babae ang kinarga ng anak niyang lalaki, habang umiiyak sa tuwa. Lahat ng tao'y tila may hinihintay. Siya lang wala. Hindi na siya sanay maghanap ng sasalubong. Kailangan kong maging sapat para sa sarili ko, bulong niya sa isip. Nanggaling siya sa interview ng isang competitive scholarship, na alam niyang hindi siya ang pinaka-qualified. Wala siyang Latin honor. Pero meron siyang pangarap at determinasyon. Ang problema lang, minsan hindi sapat ang determinasyon kung wala kang koneksyon o last name. Kailangan mong lumaban kahit mag-isa, sabi ng kanyang ama, isang gabi bago ito isugod sa ospital. Huwag kang matakot mawalan, anak. Pero huwag mong hayaang mawala ka. Napansin niya ang lalaking nakaupo sa kabilang bench. Nakasuot ito ng dark green jacket, may suot na simpleng relo, at bitbit ang isang sling bag. Hindi ito mukhang mapanganib, pero hindi rin pangkaraniwan. Tahimik ito. Hindi masyadong kumikilos. Pero ang tingin malalim. Gaya ng mga titig na hindi basta para makatingin lang, kundi para makabasa. Lumingon siya sandali. Nagkatinginan sila. Walang ngiti, walang kilos, pero tila may tanong sa mata nito. Ano nang iniintay mo? O sino? O baka ako rin ay may iniintay na hindi ko alam. Parang gustong sumigaw ng isip niya, wag mo akong tingnan na para bang alam mong may kulang sa akin. Pero hindi niya nagawang umalis agad. Nagsimulang lumamig ang hangin sa platform. Tumayo ang lalaki. Dala nito ang bag at marahang lumapit sa gilid kung saan siya nakatayo. Hindi ito lumapit ng direkta, pero sapat para maramdaman niyang naroon ito. Mauna na ako, bulong niya sa sarili. Ngunit sa hakbang ng kanyang paa, napahinto siya. Napansin niya ang maliit na bagay na iniwan ng lalaki sa upuan, isang pulang keychain na may maliit na titik II. Parang pamilyar. Tumingin siya sa lalaki. Nakatingin na ito sa kanya. At sa kauna-unahang pagkakataon, ngumiti ito. Isang kakaibang ngiti. Hindi ganap pero hindi rin hungkad. Parang naghihintay ng reaksyon. Bakit parang may alam siya? At doon, sa gitna ng nagsasara ng istasyon, nanatili siya sa kinatatayuan, hawak pa rin ang lumang bag, habang ang isip niya ay nagsimulang bumalot ng tanong. Bakit nga ba hindi pa ako umaalis? Umarangkada ang tren palayo, iniwan ang istasyon sa katahimikan. Sa kisap mata, nagsimulang umambon, mga patak na tila mas mahinahon kaysa dati, pero sapat para madama ang lamig. Parang bulong ng langit na may gustong ipaalala. Hawak pa rin niya ang lumang bag, pero ang atensyon niya ay nasa pulang keychain na naiwan sa bench. Kinuha niya ito ng marahang para bang may dalang bigat. Nakasulat sa gitna ng metal. Wala siyang kilalang taong may ganitong initial, pero bakit parang pamilyar? Paglingon niya, naroon pa rin ang lalaki. Nakasilong ito sa waiting shed, nakasandal sa poste habang pinapanood siyang kunin ang keychain. Hindi ito lumapit. Hindi rin ito umiwas. Pero sa katahimikan ng tanawin, parang may nangyayaring hindi nila kayang pangalanan. Pumasok siya sa shed, kunwari para lang umiwas sa ulan. Pero pareho silang alam, hindi lang ulan ang umuulan sa sandaling iyon. Saglit silang nanahimik. Napatingin siya sa sapatos ng lalaki. Worn out na leather. Halatang matagal ng gamit, may kupas na itim sa gilid, may punit sa harapan. Parang hindi lang ito simpleng biyahero. May bahid ng paghihirap sa bawat detalye, isang sugat sa kanang daliri, bahagyang gasgas sa kaliwang kamay, at ang relo nitong luma, nakatali lang gamit ang rubber band. Napansin niyang binuksan nito ang wallet, hindi para ipakita, kundi para may silipin. Pero mabilis niya itong nakita, isang lumang larawan ng isang batang babae na nakatayo sa harap ng maliit na tindahan, may hawak na laruan na teka.
Tila iyon ang laruan na kasama ng bag niya noong bata pa siya. Impossible. Bumigat ang hangin sa pagitan nila. Alam mo yung pakiramdam na may taong matagal ng parte ng kwento mo, pero hindi mo alam kung paano, mahinang sabi niya. Hindi niya alam kung bakit niya ito nasabi, pero lumabas ito na parang paghinga. Hindi agad sumagot ang lalaki. Pinunasan lang nito ang likod ng kanyang leg, saka tumingin sa malayo. Hindi lahat ng koneksyon kailangang ipaliwanag, sagot nito. Minsan, sapat na yung nararamdaman. Parang may sumipa sa dibdib niya. Gusto niyang tanungin, sino ka ba talaga? Gusto niyang malaman kung bakit ito tila may alam tungkol sa kanya, o bakit sa mata ng lalaking ito, tila nagkikita ang dalawang magkaibang kwento. Sa labas, mas lumakas ang ulan. Pumikit siya sandali, iniisip kung bakit siya nananatili roon. Kailangan na niyang umuwi, may karinderya siyang kailangang pasukan mamayang gabi, may bayarin sa kuryente, may buhay na kailangan niyang habulin. At ito, ang lalaking ito, ay hindi parte ng plano. Pero bakit tila siya hindi makaalis? May kung anong puwersang humihila sa kanya, hindi pagmamahal, hindi takot, kundi pagkakaintindi. Parang sa unang pagkakataon, may taong hindi nagtanong kung kumusta siya, pero alam niyang hindi siya ayos. Bakit mo iniwan to? Tanong niya, iwinagayway ang keychain. Accident lang ba, o gusto mo talagang iwan? Ngumiti ang lalaki, yung uri ng ngiting may sakit sa ilalim. Hindi ko alam kung ako ang iniwan, o ako yung naiwang may dala ng hindi para sakin. Sa likod nila, gumulong ang kulog. Tumalbog ang liwanag ng kidlat sa salamin ng istasyon, at sa sandaling iyon, nakita niya sa refleksyon ang dalawang taong parehong basang-basa hindi lang sa ulan, kundi sa nakaraan. Napasandal siya sa pader, napapikit. Ito ba'y tadhana o pagsubok? Tumigil ang lalaki sa harap niya. Bahagya siyang yumuko, tila may sasabihin. Ngunit huminto ito sa gitna ng hininga. Napadilat siya. Nagtagpo muli ang kanilang mata. Walang nagsalita. Pero sa pagitan ng katahimikan, umalinggaw ang isang tanong na pareho nilang hindi binibigkas, ano tayo sa kwento ng isa't isa? At sa gitna ng ulan at kulog, doon natapos ang sandali. Hindi sa sagot, kundi sa pananatili ng tanong. Huminto ang ulan. Pero ang lamig nanatili. Hindi lang sa paligid, kundi sa pagitan nila. Nasa gilid na siya ng gate palabas ng terminal, tinatapakan ang mga basang tiles na kumikislap sa ilaw ng hapon. Sa kabilang bahagi ng espasyo, nasa ilalim pa rin ng shed ang lalaki, nakayuko, tila walang balak sumunod. Wala ring sinabi. Walang iingat. Walang paalam. Parang wala silang pinagsamahan pero meron ba talaga? Humigpit ang hawak niya sa bag, yung lumang kahel na kanina pa niyang buhat. Bigla itong naging mas mabigat. Hindi dahil sa laman nito, kundi dahil sa kung ano ang sinisimbolo nito ngayong sandaling ito, lahat ng bitbit niya na hindi niya kayang sabihin. Napapikit siya. Pigil ang luha. Galit sa sariling puso. Bakit ba ako naghihintay ng kahit anong mula sa kanya? Isang grupo ng kabataang babae ang dumaan sa tabi niya, nagtatawanan, habang may bitbit na mga shopping bag isa sa kanila'y tumingin sa kanya mula ulo hanggang paa. Sa kanyang kupas na palda, basang tsinelas, at lumang bag at bahagyang napangiwi. Walang salita, pero malinaw ang mensahe. Wala ka sa lugar dito. Kaya tumalikod na siya. Walang paalam. Walang huling tanong. Pero sa ikatlong hakbang, natigil ang mundo. Miss! Isang tinig, puno ng pigil, puno ng pakiusap. Marahan siyang lumingon. Nasa ilang metro ang layo, pero tinatakbo na ng lalaki ang pagitan. Hawak nito sa dalawang kamay ang pulang keychain. Hindi lang basta iniaabot, para bang may laman ang kilos, may kwentong pilit nitong binubuhay. Teka lang, hinga ng lalaki habang iniabot ito. May bagay kayatang nalimutan. Tumingin siya sa keychain. Hindi niya ito naiwan, ito ang bagay na una niyang pinulot. Pero ngayon, hawak niya itong muli sa ibang anyo. Ngayon, hawak ito ng taong tila hindi na estranghero. Tila kasama. Napansin niyang ibang tao sa paligid ay lumilingon na. Isang matandang babae ang umiling habang tinitingnan silang dalawa.
May isang batang lalaki pa na bumulong sa ina, "Ma, bakit umiiyak yung ate?" Hindi niya alam kung umiiyak nga ba siya. Pero ang totoo malapit na siyang mabasag. "Bakit mo to ginagawa?" tanong niya, halos pabulong. "Ginagawa ko lang yung hindi ko nagawa noon," sagot niya, sabay tingin sa bag sa kanyang balikat. Some people carry more than just bags, they carry silence. Regret. Guilt. I carried all of those alone. Nagkatitigan sila. Wala nang ulan. Pero parang may bagyong naglalaban sa loob niya. "Hindi mo ako kilala," bulong niya, nanginginig ang boses. "Baka mas kilala pa kita kaysa sa sarili mong iniwan mo." Isang kidlat ng emosyon ang dumaan sa kanyang dibdib. Napaatras siya ng isang hakbang, halos mabitawan ang bag, hawak-hawak pa rin ng lalaki ang keychain, pero hindi niya ito iniabot na parang regalo. Bagkus, hawak niya ito na parang tanong na siya ang kailangang sumagot. At siya. Gusto na niyang sumigaw. O tumakbo. O lumapit. Pero wala siyang ginawa. Tumayo lang siya roon habang ang mundo'y tila tumigil. Ang mata ng mga tao sa paligid, may panlilisya, may pagdududa. Wala silang alam sa pagitan ng dalawang taong ito, pero sapat na para husgahan. Ang totoo, ni siya mismo ay hindi sigurado. Ito ba ay pagkakakilala o delusyon? Is this fate or manipulation? Humigpit muli ang hawak niya sa bag sa unang pagkakataon, hindi ito naging simbolo ng ama niyang nawala. Ngayon, para bang ito ang tanikala ng sarili niyang kasaysayan? At nasa harap niya ang posibilidad na buksan muli ang isang pintong matagal na niyang isinara. Pero hindi siya sigurado kung kaya pa niyang tumapak doon. Marahan niyang iniangat ang kamay. Hindi para kunin ang keychain, kundi para itaas ito sa pagitan nila. Isang kilos na hindi pagtanggap pero hindi rin tuluyang pagtanggi. At sa pag-angat ng kamay na yon, doon nila iniwan ang tanong, sa gitna ng katahimikan, sa gitna ng mga matang nanonood, sa gitna ng pusong hindi sigurado kung nasaan na siya. Nagpatuloy ang gabi na parang wala sa lugar ang lahat. Ang terminal ay unti-unti nang nauubos ng tao. Siya, hawak pa rin ang lumang bag, habang ang keychain ay ngayon ay nasa bulsa ng kanyang jacket, naroon pero hindi pa rin niya matanggap ng buo. Nagmamadali na sana siyang umalis nang tumunog ang cellphone niya, isang number na hindi niya kilala. "Hello? Miss Mendoza?" Formal ang boses. Babae. "May diin. I'm calling from the Mirasol Foundation. We just wanted to let you know that you've been shortlisted. Our director specifically requested your name to be considered." Director? May I know sino po ang director? "Eric Mirasol," sagot ng babae. "He said something in your file reminded him of someone." Tumigil ang lahat. Eric. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig habang tinatapakan ang sarili niyang anino. Ang lalaking nasa terminal. Ang keychain. Ang matalim na tingin. Ang wallet na may larawang bata. Hindi siya estranghero. Siya ang may-ari ng kumpanyang pinasukan ko. Bumalik lahat ng eksena sa isip niya. Some people carry more than just bags, they carry silence. Ang lalaking iyon, hindi siya tahimik dahil wala siyang masasabi. Tahimik siya dahil marami siyang hindi kayang sabihin. Tumakbo siya papalayo mula sa terminal, parang hinahabol ng multo. Hindi niya alam kung anong parte ang mas matindi, yung pinaglalaruan ba siya, o yung marupok siyang naniwala. Yung akala niyang koneksyon ay drama lang ng isang lalaking makapangyarihan. O yung katotohanang baka siya nga ang dahilan kung bakit siya ngayon ay napili. Was she seen or was she tested? Pagdating sa apartment, basang-basa pa rin siya. Binuksan niya ang bag at dun niya muling nakita ang sulat ng kanyang ama. Yung isa sa mga huling isinilid niya sa loob, hindi na niya binasa ulit. Mabigat ang kamay niya habang binubuksan ito. Pero pagbungad ng linya, huwag kang matakot kapag naramdaman mong may lumalapit. Baka hindi lahat ay para saktan ka. Baka may ilan na para ipaalala na may nagmamahal pa rin, kahit na hindi mo na sila nakikita. Parang may humigop sa kanya sa loob ng sariling dibdib. Time loop echo. Narinig niya ang mismong linyang iyon sa istasyon pero galing sa lalaki. Nanginig ang tuhod niya.
Hindi niya alam kung awa, galit, o takot ang nangingibabaw. Pero malinaw ang isang bagay, hindi na siya babalik sa dati. Hindi na ito tungkol lang sa scholarship. Hindi na ito tungkol sa bag, hindi na ito tungkol sa kanya. Kinabukasan, may email siyang natanggap. Formal invitation, final interview. Sa mismong opisina ni Eric Mirasol. Nakatitig lang siya sa screen ng ilang minuto. Tapos tumayo. Isinuot ang kanyang pinakapormal na blouse, yung may manching hindi na matanggal kahit ilang laba, pero pinatungan ng scarf. Bitbit muli ang bag, pero ngayon, parang hindi na ito simbolo ng nakaraan. Parang ito'y panangga. Pagdating sa gusali, nag-antay siya sa lobby. Isang receptionist ang ngumiti. "You may go up now. He's expecting you." Sa bawat hakbang paakyat sa executive floor, ramdam niya ang bawat tunog ng kanyang takong, tila katugma ng tibok ng puso niyang hindi pa rin sigurado kung lalaban o lalayo. Pagbukas ng pinto, naroon siya. Eric. Nakaupo sa dulo ng isang malaking opisina, hawak ang parehong keychain. Ngumiti ito. "I was wondering if you'd come." At sa sandaling iyon, tumigil siya sa may pintuan. Hindi pa siya pumapasok. Hindi pa rin siya tumatalikod. Pero sa loob ng kanyang dibdib, isang desisyong hindi na maibabalik ang nabuo, pumasok man ako o hindi na ako pareho sa dati. Ang opisina ay tahimik, malamig, at masyadong malinis, walang kahit anong palatandaan ng personalidad. Parang isang lugar na dinisenyo para hindi magtagal ang emosyon. Pero sa gitna nito, naroon siya. Nakaupo sa itim na leather chair, si Eric Mirasol, kalma, formal, at tila may kung anong tinatago sa likod ng kanyang mahinahong ngiti. Siya na may nakatayo pa rin sa may pintuan. Hinintay niya ang tibok ng puso niyang humina bago siya nagsalita. "Kung alam niyong ako yung aplikante, bakit niyo hindi sinabi kanina pa?" Hindi siya sumagot agad. Tumayo ito, marahang tinungo ang isang drawer, at mula roon ay inilabas ang isang lumang larawan. Inilapag niya ito sa mesa. Larawan ng isang batang babae, mga 7 taong gulang, may tali ang buhok, hawak ang parehong pulang keychain na hawak niya ngayon. Anak niya. Patay na. "I lost her in an accident 3 years ago," mahina niyang sabi. "She was supposed to ride the same train that night but it was too busy to pick her up." Napako ang tingin ng dalaga sa larawan. Hawig niya. Hindi eksakto pero sapat upang maramdaman kung bakit tumigil ang mundo ni Eric nang makita siya sa terminal. "Akala ko multo ka," patuloy niya. "O baka pagkakataon. Para ayusin ang hindi ko na nagawa noon." "Hindi ako siya," mariing sagot ng dalaga. "At hindi ko kailanman magiging kapalit ng nawala sa inyo." Tumango lang si Eric. "I know. That's why I chose you." Tila may sumabog sa loob niya, hindi galit, kundi pagkakaintindi na masakit. Hindi siya pinili dahil sa galing niya. Hindi dahil sa sipag niya. Pinili siya dahil sa aninong dala niya. "Alam mo bang buong buhay ko, sinusubukan kong patunayan na karapat-dapat ako," napaluhang sambit niya. "Na hindi ako kawawa. Na hindi ako dapat kaawaan. Pero ngayong narito ako, hindi dahil sa sarili kong lakas kundi dahil ginising ko ang isang multo sa inyo." Hindi agad sumagot si Eric. Kinuha nito ang pulang keychain, lumapit sa kanya, at marahang isinabit ito sa strap ng kanyang lumang bag. "Hindi mo kailangang tanggapin ang alok," sabi niya. "Pero tandaan mo ito, you walk into my grief without knowing, and for the first time, I felt seen." Hindi bilang siye. Hindi bilang ama. Kundi bilang taong may iniwang hindi nabigyang halaga. Sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang tiktak ng wall clock sa likod. Bawat segundo parang tanong. Mananatili ka ba sa mundong ito? O aalis dala ang sarili mong pangalan? Dahan-dahan niyang hinubad ang bag mula sa kanyang balikat. Tiningnan niya ito ng huling beses, ang bag na sumama sa kanya mula pagkabata, sa lahat ng lungkot, sa lahat ng paghihirap. Ang bag na minsan ay tahanan ng kanyang ama, ng kanyang takot, ng kanyang pagpupursigi. At sa isang iglap iniabot niya ito kay Eric. "Bigay ito sa akin ng taong pinakamahal ko. Pero baka panahon na para buhatin ko ang sarili ko, hindi na ang nakaraan ko." Umikot siya.
Umalis. Walang dala. Wala na ang bag pero pakiramdam niya, mas magaang ang kanyang hakbang kaysa kailanman. Pagbaba niya sa gusali, naroon ang parehong istasyon. Parehong basang tiles. Parehong lamig. Pero ngayong siya ay naroon muli, hindi na siya naghihintay. Hindi na siya nawawala. Minsang sinabi ng kanyang ama, pag iniwan ka ng mundo, huwag mong iwan ang sarili mo. At ngayon, sa wakas, naiintindihan na niya ang ibig sabihin nito. Hindi lahat ng laban ay panalo. Pero may mga laban na kaya mong bitawan para sa sarili mong kapayapaan.